Ang nag-iisang Di Manhwa, Tagalog Recap. Ang nakaraan, nanginginig na ang buong katawan ng matandang monghe dahil patuloy pa rin na nagtatalo ang mga martial artists ng Martial Alliance kaya inutusan na niya silang umatras na lang. Pero ang nauna pang umatras ay ang isa sa mga leader ng Martial Alliance. Sapagkat wala na siyang pakialam kung mapahiyaman siya sa ginawa niya ngayon. Nakangiti lang naman si Chon Yo-hoon na sinabing walang bahid ng katalinuhan ang ginagawa nilang pagtakas. Napahinto na lang si Peng Gyu at hindi niya napigilan na magmura dahil hinihintay lang pala sila ng hukbo ng demonic cult na pinamumunuan ni na Great Guardian Miraculum at ng Six Swords Troop na kasama si Hubong. Kabilang din sa hukbo ang lalaking nanggaling sa Northern Sea Ice Palace na si Dan Ju Chon at ang babaeng isa sa mga elder ng demonic cult na si Yeon Muhwa. Dahil sa sobrang kakitiran ng utak ni Peng Gyu ay si Yeon Muhwa ang una pa niyang pinuntirya. Nung napansin niyang hindi tumatalab ang lahat ng mga atake niya ay tinawag pa niyang isang mahinang batang babae ang inaatake niya. Kaya doon na nga naasar si Yeon Muhwa na tinanong kung sinong mahinang batang babae ang tinutukoy ng kalaban niya. Sa sobrang bilis ng atake ni Yeon Muhwa ay hindi man lang namalaya ni Peng Gyu na nahiwa na pala ang ulo niya sa katawan niya. Nagpaikot-ikot na lang ang nahiwang ulo sa ere at tinapakan nito ni Yeon Muhwa na sinabing malayong mas matanda pa siya sa batang pinaslang niya. Ipinapakita naman na ni Chon Yo-hoon ang mga kahon na naglalaman ng mga tableta na may lason at nakangisi niyang inaalok sila ng dalawang pagpipilian, kung lulunok sila ng tig-isang tableta na may lason o mamamatay na lang sila sa kinatatayuan nila ngayon. Kabanata 293. Ngayon ay ito na ang kaganapan sa kampo ng Orthodox Murim Alliance na napapaligiran ng kabundukan sa tatlong panig. Sa gitna ng kampo ay may isang babae ang hindi nakakapagpigil na umiyak at ang babaeng nakaluhod na ilang beses na humihingi ng tawad ay si Jegal So-hee. Sapagkat pagkatapos ng magulong digmaan ay basang-basa na ang lugar ng dugo na nanggagaling sa 28,000 bangkay. Bukod sa 6 na masters, ang katawan ng mga lider ng Orthodox Murim Alliance ay nilamon na rin ng mga nakakalat na bangkay na nakakagawa na ng dagat. Napapasigaw na sa kalungkutan si Jegal So-hee habang pinapanood lang ni Chon Yo-hoon at ng kanyang lolo ang buong kaganapan. Halatang may bahid naman ng awa ang maipipinta sa mukha ni Chon In-ji na nagpasalamat sa paggalang ng kanyang apo sa kanyang kahilingan. At sa pagpapakita ng awa sa mga Shaolin, kahit man nagkaroon ng mas maraming pagdanak ng dugo kaysa sa inaasahan niya. Kahit gaano pa man sila na corner, bilang mga martial artist ay likas lamang na hindi nila gustong magdusa ng kahihiyan. Napapaisip na lang din si Chon In-ji na humigit kumulang 600 ang mga tumanggi na lumunok ng lason at mas pinili na lang nilang lumaban hanggang kamatayan. Nakakasigurado siyang ang dahilan nila ay ayaw nilang mabigatan ang kanilang mga pamilya dahil sa lason na nakagapos sa kanila. Nagtataka na lang siya kung ang nararamdaman niya ba ngayon ay dahil sa muscle tendon transformation na natutunan niya kay Master Gujung kaya para kay Chon In-ji ay mukhang masyadong mabagsik ang pamamaraan ni Chon Yo-hoon. Seryoso lang naman na sinabi ni Chon Yo-hoon na nasa sa kanila na mismo ang kanilang pagpipilian. Walang rason para bigyan ng awa ang mga hindi gustong lumunok ng lason. Sa totoo nga ay plano na talaga nilang paslangin ang lahat ng mga orthodox martial artist nung simula pa lang. Pero 2 araw bago naganap ang sagupaan ay may nangyari sa loob ng command tent ng Heavenly Demon Divine Cult. Pagkatapos malaman ni Chon Yo-hoon ang plano ng Murim Alliance na parehong puksain silang dalawa ni Combative Divine na si Arkway ay agad na lumuhod si Jegal So-hee sa kanyang harapan na nagmamakaawa na kaawaan ang mga orthodox martial artist ng Murim Alliance. Pero sinabihan lang ni Chon Yo-hoon si Jegal So-hee na bilang preso ng digmaan ay wala siyang karapatan na mangialam sa mga bagay na tulad nito. Kaya inuutusan na niya ang pangalawang strategist ng Murim Alliance na umalis na. Pero ang katwiran ni Jegal So-hee ay halos lahat ng mga orthodox martial artist na nasa larangan ng digmaan ay idinawit lamang doon na labag sa kanilang kalooban. Kaya tinatanong na niya ngayon si Chon Yo-hoon na mapalandas man ng orthodox o demonic ay hindi ba't mas mainam na bawasan nila ang walang kwentang sakripisyo. Dito na nga nagsalita si Marakyum na sinabi niyang pinapayagan lang si Jegal So-hee na malayang gumalaw salamat sa kabutihang loob ng kanilang Panginoon at ngayon ay mistulang nakakalimutan na niya ang kanyang lugar bilang preso ng digmaan. Kaya inuutusan na niya ang mga gwardya na ikulong na agad si Jegal So-hee. Pero nakikiusap pa rin ang pangalawang strategist na pakinggan nila ang gusto niyang sabihin.
Kung makapagbibigay si Chon Yo-won ng kahit katiting lang ng kanyang awa ay sisiguraduhin niyang kusang susuko ang mga ordinaryong orthodox martial artist. Bigla na lang na nagtaka si Chon Yo-won sa sinabi ng babaeng strategist kaya tinanong niya si Jegal So-hee kung nagmumungkahi ba siya ng estratehiya para sa kanyang cult. Malakas na hinampas ni Jegal So-hee ang sahig na sinabing hindi niya naman hinihiling na kaawaan ni Chon Yo-won ang lahat. Pero nakikiusap siyang kaawaan man lang ang mga susuko sa laban. Dagdag pa nga ni Jegal So-hee na nagmamakaawa na siya gamit ng buhay niya. Napapatanong na lang si Chon Yo-won sa sinabi ng babaeng strategist na kaya niyang pilitin na sumuko ang mga ordinaryong orthodox martial artist. Kaya kinumpirma ni Jegal So-hee na kaya niya yung gawin. Habang iniisip na boses sa nakita niya ay hindi nagpapakita ng kahit na anong awa ang cult leader sa mga kalaban niya. Kaya kahit papaano ay kailangan niyang bawasan ang mga mapapaslang sa panig nila. Sumang-ayon na lang si Chon Yo-won na papakinggan niya ang estratehiya ng babaeng strategist. Pagkatapos na ipaliwanag ni Jegal So-hee ang lahat ay iniisip na ni Chon Yo-won na hindi naman masama ang iminumungkahi sa kanya. Kung gagawin nila ang lahat ayon sa estratehiya ay hindi maiiwasan na magkaroon ng paghahati sa pagitan ng mga pangkat ng Orthodox Murim Alliance. Kaya napasabi si Chon Yo-won na napaka-interesante ang plano na yun. Pero para sa kanya ay may posibilidad pa rin na ang mga orthodox martial artist na makakaligtas sa pamamagitan ng pagsuko na tulad ng ganon ay pwede pa rin na makakasagabal sa plano niya sa hinaharap. Kaya hindi niya matatanggap ang kahilingan ni Jegal So-hee at inutusan na niya nga sila na ilayo na ang babaeng strategist sa harapan niya. Pero patuloy pa rin nga na tinatawag ni Jegal So-hee ang cult leader. Tinanong naman ni Chon In-ji si Yo-won kung pwede ba silang mag-usap ng silang dalawa lang ng panandalian, na ito naman ay bahagyang ikinagulat ni Chon Yo-won. Pagkatapos nilang makapunta sa tuktok ng isang bangin ay iniisip daw ng matanda na dapat isaalang-alang muli ni Yo-won ang sinabi ng batang babae kanina. Pero ang sagot ni Chon Yo-won ay sinayang na raw ng Orthodox Murim Alliance ang lahat ng mga pagkakataon na ibinigay niya sa kanila. Ang dahilan pa kung bakit sila nag-deploy ng napakalaking puwersa malapit sa Changbei Mountain ay dahil sa gusto nilang puksain siya at ang Blade God 6 Martial Clan. Kaya wala ng kabuluhan para bigyan pa sila ng kahit na anong karagdagang awa. Pero gaya nga ng sinabi ng batang Jegal ay meron sa kanila ang napunta sa larangan ng digmaan na labag sa kanilang kalooban, at bukod pa ay napahinto na lang si Chon In-ji sa kanyang pangangatwiran dahil napansin niyang hindi ganun kadali na magbabago ang isip ni Yo-won. Kaya tinanong niya ang kanyang apo kung meron ba siyang ambisyon na pag-isahin ang buong martial world. Nagulat at natahimik na lang si Chon Yo-won sa tanong ng lolo niya. Pinapaalalahanan na nga ni Chon In-ji si Chon Yo-won na ang pagpaslang ng lahat ng mga kalaban niya ay hindi makakabuo ng pagkakaisa dahil kung ang isang individual ay mamumuno lamang sa pamamagitan ng puwersa ay hindi kailanman titigil ang mga problema sa hinaharap. Tinanong niya rin na hindi ba't may kasabihan na dapat malinaw na makilala ng isang pinuno ang pagbibigay ng mga gantimpala at parusa. Sapagkat ang tunay na pagkakaisa ay nakasalalay sa pagsupil at pamamahala sa kanilang lahat. Inaamin naman ni Chon Yo-won na wala rin siyang intensyon na tahakin ang landas ng tyranny, ang pumatay ng mga kaaway nang walang pinipili. Pero kung ipagpapatuloy pa rin nilang puntiryahin siya pagkatapos niya silang bigyan ng napakaraming pagkakataon ay sisiguraduhin niyang pagbabayaran nila ang nararapat na halaga. Alam din naman ni Chon Yo-won na ang dahilan kung bakit paligoy-ligoy ang sinasabi ng kanyang lolo ay dahil sa relasyon niya kay Master Gujung, ang isa sa mga kasamahan ng Hidden Grove. Kaya napabuntong hininga na lang si Chon Yo-won na sinabing dahil sa payo ng kanyang lolo ay bibigyan niya ng kapirasong awa ang mga orthodox martial artist. Nahihiya lang naman si Chon In-ji na nagpasalamat sa kanyang apo. Pero may isang bagay daw na idadagdag si Chon Yo-won sa estratehiya ni Jegal So-hee. Kaya napatanong na lang si Chon In-ji kung ano ang isang bagay na yon. Pagbalik sa kasalukuyang kaganapan ay napapaisip na lang si Chon In-ji na dahil sa lumunok ng lason ang mga nabubuhay pang mga orthodox martial artist ay hindi na sila basta-basta na lang na mangangarap na maghiganti. Ito rin ay magsisilbing sapat na babala sa Orthodox Murim Alliance. Sinindihan naman na nila ng apoy ang isang kahoy at tuluyan ng sinunog ang bundok-bundok na bangkay ng mga orthodox martial artist. Sinabi naman na ni Chon In-ji kay Yo-won na ngayon ay tutungo na sila sa Changbei Mountain na sinang-ayunan lang naman ni Chon Yo-won. Sapagkat kailangan na sila ang unang makakakuha ng essence core ng Wind White Tiger.
Sa kabilang dako naman ng Eastern Shaanxi Province ay may dalawang indibidwal ang naglalakbay na nakasakay sa kanilang kabayo. Ang isa sa kanila ay si Ilryong Wanghol na minumura na ang Orthodox Muslim Alliance dahil hindi lang sila nagpadala ng mga hukbo sa Changbai Mountain kundi pati na rin sa Mount Huang. Nagtataka na lang ang kasamahan niya kung papaanong nadiskubre ng Orthodox Muslim Alliance ang kinaroroonan ng kanilang pangunahing himpilan. Hindi rin alam ni Huang Hol kung paano nila nalaman pero hindi na raw yun mahalaga ngayon. Ang nakasaad sa mensahe ay aabot sa 20,000 ang bilang ng mga kalaban. Samantalang humigit kumulang 4,000 miyembro lamang ang natitira sa kanilang himpilan kaya mahihirapan silang depensahan ito. Kung mawawala ang lugar na yun ay guguho ang lahat ng mga malalaking plano na binuo nila. Mabuti na lang na sa ngayon ay tumatawid na dapat ang Blade Lord sa Shaanxi Province kasama ang mga elite. Mahalaga pa rin naman ang essence core ng Wind White Tiger pero mas mahalaga pa rin ang kanilang pangunahing himpilan kaya kailangan na nilang magmadali. Hanggang sa bigla na lang na nakasalubong nila ang hukbo ng kanilang Supreme Elder. Binati lang naman ng Supreme Elder si Lord Huang Hol. Natataranta ng tinanong ni Huang Hol si Supreme Elder kung nasaan si Blade Lord. Dahil ang kanilang himpilan sa Mount Huang ay kasalukuyan ang inaatake ng Orthodox Muslim Alliance. Kaya kailangan na nila itong ipagbigay alam sa kanya ngayon na. Sinabi lang ng Supreme Elder na hindi na kailangan mag-alala ni Huang Hol dahil natanggap na ni Blade Lord ang emergency message na nanggaling sa Mount Huang at umalis na siya mag-isa patungo sa kanilang himpilan 4 na araw na ang nakakaraan. Mas lalo lang naman na nataranta si Huang Hol kung bakit mag-isa lang si Blade Lord na pumunta. Kaya sa halip ay tinanong niya kung bakit pumunta sa lugar na ito ang dalawang Supreme Elders. Kung natanggap nila ang emergency message ay dapat alam na nilang nasa panganib ang kanilang himpilan. Natawa lang naman ang Supreme Elder at sinabi niyang naririto raw sila dahil inutusan sila ni Blade Lord na magpatuloy na maglakbay patungo sa Changbai Mountain. Napatanong muli si Huang Hol kung bakit sa Changbai Mountain. Ngumisi lang naman ang Supreme Elder na sinabing huwag na raw masyadong mag-alala si Lord Huang Hol. Sapagkat sasama lang din agad si Blade Lord sa kanila kaya kailangan lang nilang sundin ang utos niya. Sa parehong oras naman, ang nangyayari na ngayon sa Mount Huang sa Hangzhou na nasa Zhejiang Province ay napakaraming palaso na nababalot ng aura ang papalipad na sa tuktok ng bundok. Isa-isa ng pinagpapaslang ng mga palaso ang mga miyembro ng Blade God 6 Martial Clan. Inuutusan na ni Hing Wunya ang hukbo na ipagpatuloy pa nila ang kanilang pagsulong. Huwag na nilang tipirin ang mga palaso at ibuhos lang nila ang lahat ng kanilang internal energy sa mga ito. Habang iniisip na kung ipagpapatuloy pa nilang sumugod na tulad ng ganito ay pwede nilang makuha yun mamayang gabi. Pati rin naman ang leader ng Orthodox Muslim Alliance na si Yimok ay ginagamit na niya ang kanyang mga espada para umatake. Sa pamamagitan ng kanyang abilidad na paliparin ang mga espada ay madali niya lang na napapaslang ang mga kalaban. Pinuri lang naman ni Peng Chonwon ang Alliance leader at sinabi niya rin sa kanya na ginawang tanggulan ng mga kalaban ang buong bundok. Pero nakakasigurado si Yimok na hindi natatagal pa ang mga kalaban. Sinabi rin sa kanya ng mga formation experts ng angka ng J-Gal na kailangan lang nila ng 4 na oras para kalasin ang mga mekanismo at formations na nasa pasukan. Iniisip niyang ang mangyayari ay mababawi nila ang lugar na ito ngayong gabi at ihahanda nila ito para maghintay na tumambang ang alyansa. Kung ang lahat ay aayon sa plano ay makakayanan nilang puksain ang Blade God 6 Martial Clan at Heavenly Demon Divine Cult sa loob ng kalahating buwan. Kaya tinatawag na niya ang mga kasamahan nilang martial artist ng Orthodox Muslim Alliance na ipanalo nila ang laban ngayon at ilatag nila ang pundasyon ng katarungan. Sumisigaw na lang ng malakas ang mga Orthodox martial artist bilang pagbubunyi. Nang biglang may napaslang sa kanila kaya napaisip na lang si Yimok na kahit nawala ang mga elite ng Blade God 6 Martial Clan ay may ilan pa rin na martial masters ang nasa yugto ng Supreme Peak. Kaya hindi siya pwedeng magpakampante. Hanggang sa biglang may boses ang kumausap sa kanya na sinabing siya pala ang leader ng Orthodox Muslim Alliance. Sa sobrang pagkataranta ni Yimok ay agad siyang lumingon at habang tinitignan niya ang misteryosong individual ay iniisip niyang kahit naman nakatuon ang kanyang pansin sa laban ay hindi naman nangangahulugan na nagpakampante siya. Kaya nagtataka na lang si Yimok kung papaanong hindi niya napansin ang lalaking bigla-bigla na lang na nasa likuran na niya. Itinutok naman agad ni Peng Chonwon ang kanyang espada sa misteryosong lalaki na tinanong kung sino siya.
Pero nagliwanag lang ang mata ng lalaki na sinabing matagal na panahon na raw simula nung may nagtutok ng kanilang espada sa kanya ng ganito kalapit at itinutok niya lang din naman ang kanyang kamay. Napahinto lang si Pung Chonwon na hindi makagalaw sapagkat sa sobrang bilis ng atake ni Blade Lord ay hindi niya namalayan na nahiwa na pala ang buong katawan niya.